Kung magigising pa kayo, mga hangal, si Justin. Hindi na kayo magigising, tuluyan na kayong mamamatay dahil sinarahan ko na ang daan patungo sa katotohanan. Kung totoo ang sinasabi mo, ako ang magbubukas ng daan patungo sa katotohanan para sa kanila. Huwag kang makialam, Neri. Kung ganun, sundan mo si Emma. Sundan mo siya at bawiin mo kay Justin. Lolo, paano ko yun gagawin? Alalahanin niyong sa panaginip siya pinapasok ni Justin. Kaya nga patutulugin kita sapagkat nasa pagtulog ang susi mo upang makasunod sa kanila ni Justin. Handa ka bang gawin ang bagay na iyon? Hindi agad nakasagot si John. Palibhasa kasi ay ibang mundo ang nakatakda niyang pasukin. Ngunit nang maalalang na nakabingit sa kamatayan ng babaeng minamahal, hindi na siya nagdalawang isip pa. Pinahiga ni Lolo Tubal si John sa tabi ni Emma. Pagkatapos, ipinatong niya ang kamay nito sa kamay ng dalaga. Ngayon, pumikit ka dyan at matulog ka ng mahimbing. Nang mahimbing na mahimbing. Hindi maintindihan ni John kung bakit. Ngunit pagkawika noon ni Lolo Tubal, nakaramdam siya ng matinding antok. Hindi ko mapigilan, antok na ako. Namumugay ang mga matang wika nito. Matulog ka ng mahimbing, ng mahimbing, ng mahimbing. At sa iyong panaginip, hanapin mo si Emma at iligtas mo siya sa anumang kapahamakang kinakaharap niya. Samantala'y nakatingin lang sa mga nangyayari ang mga nasa loob ng silid na iyon. Hindi pa man ay humahanga na sila sa kapangyarihan ng matanda, kung kaya nadama nilang malaki ang pag-asa nila na mapabalik sa mundo si Emma. Ilang saglit pa at himbing na rin si John. Malapit na siyang magsimula sa paghahanap niya kay Emma. Ipanalangin natin na agad niyang makita si Emma at Justin at magtagumpay siya sa pagbawi rito. Lolo, may palagay akong mas magiging malakas ang kapangyarihan niyo kung sasabayan natin ng dasal. Iyan mismo ang sasabihin ko sa inyo. Ilang sandali pa nga at nagdarasal na sila upang mas lumakas ang puwersang magliligtas kay Emma sa mangingibig na kaluluwang ligaw. Pakiramdam ni John ng mga sandaling yun, singgaang lang siya ng papel. Anong nangyayari sa akin? At ano itong lugar na aking kinaroroonan? Nang maisip niya, naroon nga pala siya sa kakaibang lugar upang hanapin ang kanyang minamahal. Wala akong sandaling dapat aksayahin. Nagsimula siyang humakbang na ang tanging sinusunod ay ang dikta ng pusong pagmamahal. Habang lumalayo at tumatagal ang kanyang paglalakbay, marami siyang nakakasalubong na kaluluwang ligaw. Sinisino niya ang mga ito sa pagkakasakaling isa sa kasama ng mga ito si Emma. Ngunit nabigo siya. Emma, saan? Saan kita hahanapin? Gusto na niyang mawala ng pag-asa. Umiyak siyang naupo sa isang tabi. Emma. Nang may tumapik sa kanyang balikat, nag-angat siya ng mukha. John? Tawag sa kanya ng kaluluwang ligaw. Isa itong babae na halos kaedad niya. Neri? Ako nga John. Nakangiti, bagaman at may pait na tugon nito. Bakit ka naririto? Huwag mong sabihin tinularan mong ginawa ko. Kaklase niya noong huling taon sa high school si Neri na nagpakamatay matapos magtanan ng iba ang nobyo nito. Alam mo ba? Walang katapusan kong pinagsisihan ang ginawa kong yun. Pero huli na. Wala na ring mangyayari. Gustuhin ko mang bumalik sa lupa. Wala na akong katawang babalikan. Tunay na sising-sisi
si Neri sa ginawang pagkamatay. Tulad na rin ng karamihan sa mga kaluluwang ligaw na patuloy na walang katapusang paglutang sa kalawakan. Oo, nagpakamatay si Neri at isa iyong mortal na kasalanan. Neri, hindi ako nagpakamatay, giit ni John. At hindi pa ako patay, buhay pa ako. Buhay na buhay. Hindi makapaniwala si Neri. Kung buhay ka pa, bakit ka naririto? Sa tapunan ng mga kaluluwang ligaw. Sapagkat hinahanap ko si Emma. Emma? Hindi ko pa siya kasintahan. Pero mahal na mahal ko siya. Kaya nga naglakas loob akong paggamit sa isang may kapangyarihan sa lupa upang makasunod ako sa kanya rito. Neri, tulad ko ay buhay pa rin si Emma. Nagawa lang siyang ipagsama rito ng isang kaluluwang ligaw na labis na nagkakagusto sa kanya. Si Justin. Si Justin ba ang sinasabi mo? Kilala mo siya? Lahat kami rito ay magkakakilala. Nasabi ko lang na baka si Justin dahil siya ang nakakasalubong ko na may hila-hilang dalaga na umiiyak. Marahil ay siya, ang Emma na sinasabi mo. Natitiyak kong siya na nga. Saan mo sila nakitang patungo? Alam mo dyan, kami rito sa Kalawakan, bagaman ay paggala-gala kami kung saan-saan, meron din kaming tinatawag na bahagi ng sadyang laan para sa bawat isa sa amin. At kapag naipasok na roon si Justin si Emma doon ka na lang, wala kang magagawa pa. Labis na nag-alala ang binata. Neri, nakikiusap ako, tulungan mo ko. Ayokong mawala si Emma sa buhay ko. Alam ko kung paano mawala ng minamahal dyan. Masakit. Wala kasing sakit. Kaya nga nang hindi ko na nakayanan, ay naisip ko na ang magpakamatay. Pero pinapangako ko, hindi ko iyon pababayaang mangyari sa iyo. Lalo pat ang aagaw sa babaeng yung minamahal ay hindi kabilang sa inyong mundo. Hindi na humiwalay pa si Neri kay John. Palatanda ang desidido talaga itong tulungan siya. Kung normal lang ang kanilang paglalakbay, masasabi kong huli na tayo. Pero natitiyak kong hindi, sapagkat bakas na bakas sa anyo ng babae, natutol siya sa pagsama kay Justin. Patigil-tigil daw sa paglalakbay ang dalawa. Marahil nga ay sapagkat patuloy na tumatanggi si Emma. Ganap na pagsama kay Justin kahit pa nga mahigpit siyang kinukumbinsi nito. Habang naglalakbay sina John at Neri sa direksyon takda para kay Justin, higit na dumarami ang kaluluwang ligaw na nakikita ng binata. Hindi ba yun ang magkasintahang nagpakamatay na nailathala pa sa maraming pahayagan? Kamakailan lang? Tanong niya kay Neri sa nakasalubong na pareha. Oo, pero kung inaakala mong maligaya sila sapagkat ang pagkakataong naipagkait sa kanila sa lupa ay nakamit nila sa kamatayan, nagkakamali ka. Natupad na nga raw ang nais ng magkasintahan na magkasama, hindi tulad ng buhay pang mga ito na ang bawat isa ay pinagbabawalan ng magkaaway na angkan na ipinagpatuloy ang pag-iibigan. Ngunit wala pa rin kaligayahan dahil gaya ng ibang mga kaluluwang naroon ay naririnig tuwing-tuwi na ang sumbat ng langit. Kaya wala kami ritong kaligayahan, walang katahimikan. Kaya marahil ninais ni Justin na kuhanin si Emma. Ngunit sa ginawa niya lalo lamang madadagdagan ang kanyang kasalanan at higit siyang mawawala ng kapayapaan, dagdag pa ni Neri. Rebelde na raw ang kaluluwa ni Justin at ang rebelding kaluluwa ang mahigpit na katunggali. Lalong nadadagdagan ang pag-alala ng binata. Habang naglalakbay, minsan pa ay isang pamilyar na mukha ang nakasalubong nila. Isa iyong lalaki na walang tigil sa pag-iyak. Kilala iyon ni John. Sino nga ba ang hindi makakakilala kay Jordan Israel? Isang sikat na aktor na tanyag noong kanyang kapanahunan. Ni-rape at pinatay ng isang grupo ng kalalakihan ang nobya nitong aktres na si Mia Suliman. Hindi nito natanggap ang tuluyang pagkawala sa kanya ni Mia, kung kaya nagpa siyang sundan ito sa kabilang buhay.
Buong akala ni Jordan ay magkakasama na sila ni Mia at di na nga ganap na magkakahiwalay. Gaya ng kanilang mga katawang lupa, ibinilin niya sa magulang at kaanak na doon siya ilibing sa katabi ng libingan ni Mia. Natupad ang kanyang habilin. Magkatabi ang katawang lupa nila ni Mia. Ngunit sa kabilang buhay, hindi niya malaman kung saan ito matatagpuan. Mabigat ang parusa sa kanya. Dahilan para tuwi na ay palagi itong umiyak dahil sa kabiguan at paghahanap. Iba ang ating katawang lupa kaysa sa ating kaluluwa. Sa katawang lupa, magagawa natin ang anong nais nating gawin. Pero sa ating kaluluwa, tanging siya lang ang makakapagpasya. Nagpatuloy sila sa paglalakbay. Nang matigilan si Neri. Bakit, Neri? Diyan ka lang, dyan. At ano man ang manggawin ko, habang hindi kita binabalikan, wala kang ibang gagawin kundi ang manatili rito. Sige. Iniwan ni Neri si John. Nilapitan nito ang isang kaluluwang tumawag sa kanyang pansin. Mukhang bagabag na bagabag ang kaluluwa ng walang iba kundi si Justine. Bakit? Isang tanong ay sinagot nito sa kanya. Ang kasama kong babae kanina nang makasalubong mo kami, nakita mo ba siya? Kanina? Oo. Pero ngayon, Neri, napansin mo ba siya? Hindi. Bakit? Nawawala siya, Neri. Natakasan niya ako at hindi ko alam kung saan ko siya hahanapin. Nakawala? Bakit siya makakawala? Hindi pinansin ni Justine ang tanong ni Neri. Sa halip ay nag-isip ito. Alam ko, hindi pa siya makakalayo rito. Isa pa, wala akong dapat ipangamba na baka magising siya at mawala sa mundong ito. Makakabalik lang siya sa lupa kung may susundo sa kanya. Pero sinong taong lupa ang makakagawa nun? Humalakhak naman ito. Ganun pa man, patuloy ko siyang hahanapin. Walang kailangang suyurin ko ang buong lugar. Iyon lang at nagmamadali na itong umalis. Binalikan ni Neri si John at sinabi ang kanyang nalaman. Natuwa naman ang binata. Ibig sabihin, hindi pa siya nagtatagumpay na maipagsama ng tuluyan si Emma. Kaya malaki ang pag-asa na mabawi ko ito sa kanya. Kaya kinakailangan tayo ang unang makakita sa babaeng minamahal mo. Kapag naunahan tayo ni Justine, delikado. Iyan din ang nasa isip ko. Tayo ang kailangang na naunang makakakita kay Emma. Higit na naging mabilis sila ni Neri. At sa sandaling yon, sinisino niya ang bawat kaluluwang kanilang nakakasalubong sa pagkakabakasakaling ang isa roon ay ang babaeng minamahal. Sa lupa, nagtaka si Mrs. Myrna. Kagat na ang dilim pero wala pa si Lolo Tubal at si John. Ganun ba talaga kalala ang sakit ni Emma? Pero bakit hindi sa ospital nila ito dalhin? Saka, bakit si Lolo Tubal ang kinakailangan nila at hindi isang espesyalista? Kung pumunta ka na lang kasi kaya kina Emma, Mami, para hindi ganyan ang nag-iisip ka. O sige, Jeff, susundan ko roon ang mga kuya mo, pero wag kang aalis dito ha. Pantayan mo itong bahay. Okay, Mami. Noon nga rin ay nagtungo si Mrs. Myrna kina Mrs. Santos. Si Tonyo ang kanyang nadatnan. May sakit daw si Emma? Mayroon nga ho. Anong sakit? Ewan ho, sagot ng naiiling pang si Tonyo. Hindi ko rin alam kung bakit sa halip na doktor ay isang matanda ang kasama rito ni John. Naririyan pa ba si John? Nasa itaas ho si John pati yung kasamang matanda. Hindi kaya mamasamain ni Mrs. Santos kung dumiretso na ako sa itaas? Palagay ko naman ho ay hindi. Halik kayo, samahan ko kayo sa silid ni Emma. Sa bungad pa lang ng pinto ay nakita na ni Mrs. Myrna ang nagaganap sa loob, kung kaya ganoon na lang ang gulat niya nang makitang pati ang anak ay tuwid na nakahiga sa tabi ng natutulog na ring si Emma. Anong ibig sabihin nito? Bakit nakahiga ang anak ko? Akala ko ba ay si Emma ang may sakit? Napatigil sa pagdadalsal lang tatlo at sabay-sabay na napalingon kay Mrs. Myrna. Tumayo si Lolo Tubal at nilapitan ng apo. Myrna, huminahon ka. Hindi basta sakit ang dinaranas ni Emma at kinakailangan niya ang tulong ni John upang magkaroon ng kalutasan ang lahat ng ito.
Pero Lolo, baka kung mapano si John. Hayaan at hindi na yata siya huminga. Walang masamang mangyayari sa kanya, natutulog lamang siya. Ngunit, Myrna, kahit naman siguro paano, ay may pananampalataya ka sa kaalaman at kapangyarihan kong taglay. Oo, Lolo. Kung ganun, ay huwag ka nang magduda pa. Mahalaga ang bawat sandali. Myrna, nakikiusap ako sa'yo. Ang lumuluwang si Mrs. Santos. Isa ka ring ina at nadarama mo siguro ang damdamin ko. Tumingin si Myrna sa nahihimbing na sina Emma at John. Pagkuway, binalik nito ang tingin kay Mrs. Santos. Hindi ko naiintindihan ang mga nangyayaring ito, pero ang damdaming ina na sinasabi mo, iyon ang aking nauunawaan. Salamat Myrna, salamat, ani Mrs. Santos sabay yakap sa kaharap. Hindi alam ni Emma kung saan ang tinutungo niya, ganun pa man wala siyang tigil sa pagtakbo. Kailangan hindi akong maabutan ni Justin. Ayokong sumama sa kanya, ayoko. Tumigil siya sa pagtakbo at lumingalinga. Saan dito ang daan patungo sa katotohanan? Saan nga ba? Daig pa niya ang isang bulag na nangangapa. Nagbabakasakali siya sa direksyon na sa kanan niya. Muli siyang tumakbo patungo roon, mabilis, higit na mabilis. Nang bigla siyang mapasigaw, nakilala niya kasi agad ang isang lalaking tumatakbo rin pasalubong sa kanya. Sabi ko na, hindi ka makakalayo sa akin. Sumisigaw at humahalakhak na si Justin. Mabilis na pumihit at nagsisigaw ring si Emma palayo rito. Diyos ko, tulungan niyo ako, tulungan niyo ako. Huwag ka nang sumubok pang lumayo sa akin, Emma. Tanggapin mo na lang ang katotohanan na tayong dalawang para sa isa't isa. Hangal ka, Justin. Magkaiba ang ating mundo, kaya tigilan mo na ako. Magkaiba? Oo, ngunit ako ang gagawa ng paraan para ang mundo ko ay maging mundo mo na rin. Tigilan mo ako. Tigilan mo ako. Bakit John? Tanong ni Neri kay John nang makitang natigilan nito. Ang boses ni Emma naririnig ko. May narinig ring sigaw si Neri. Ibig mong sabihin ang babaeng minamahal mo ay nagmamay-ari ng tinig na iyon? Siya na nga, Neri. Diyos ko, may palagay akong natagpuan na siya ni Justin. Bilisan mo, John. Bilisan mo. Napangiti si John na makita ang nagtatatakbong si Emma. Hindi pa nito kasama si Justin. Emma! Emma! Sigaw niya. John! Hindi makapaniwala ang dalaga. Paano nga naman napupunta roon si John? Namamalikmata ba ako? Tanong niya sa sarili. Paano kung ito pala si Justin at ginagaya lang ang anyo ng kababata upang siya ay dayain? Hindi siya nakakilos sa kinatatayuan. Emma, dito, bilis! Muling sigaw ni John. Hindi pa rin tumintinag ang dalaga nang marinig niya ang halakhak ni Justin. Hayan na ako, mahal. Mahal ko at aasahan mo na kapag naabutan kita ay hindi na tayo magkakaiwalay pa. Doon natiyak ni Emma na si John ay hindi isang malikmata lang. Nagtatakbo na siyang patungo kay John, samantalang patakbo ring sinalubong ni John ang dalaga. Bilisan mo, Emma, bilisan mo! Sinong lalaking iyon? Ganun na lang ang ngit-ngit ni Justin. Hindi niya maagaw sa akin si Emma. Para lang ito sa akin. Ngunit bago pa niya nahagip ang dalaga, naabot na ni John ang isang kamay nito. John? Umiyak ang dalaga. Hindi ko alam kung paano mo ako nasundan dito pero salamat. Maraming salamat. Sa lolo tubal ko ikaw dapat magpasalamat sa taglay niyang hindi pangkaraniwang kapangyarihan na gawa niyang dalhin ang kaluluwa ko sa lugar na kinaroonan ng iyong kaluluwa. Hindi tayo dapat dito, John. Ang lugar na ito ay para lang sa mga kaluluwang ligaw at hindi tayo kaluluwang ligaw. Oo, dahil buhay na buhay pa tayo. Sa lupa ay natutulog lamang tayo. Oras na makaalis tayo rito at makabalik sa ating katawan, magigising na tayo at ang lahat ay magiging normal. Kung magigising pa kayo, mga hangal. Hindi. Si Justin, hindi na kayo magigising. Tuluyan na kayong mamamatay dahil sinarahan ko na ang daan patungo sa katotohanan. Kung totoo ang sinasabi mo, ako ang magbubukas ng daan patungo sa katotohanan para sa kanila.
Huwag kang makialam, Neri. Babala ni Justin. Kapag ginawa mo iyan, ay aani ka sa akin ng puot. Hindi pinakinggan ni Neri si Justin. Sa halip ay tinawag niya ang dalawa. Emma, dyan, sumunod kayo sa akin, bilisan nyo. Agad namang tumalima ang dalawa. Lalong nagalit si Justin. Ang direksyon kasing tinutungo ng tatlo ay ang daan patungo sa katotohanan. Aalisin ko ng takip na inilagay niya. Kapag nagawa yon, bilisan niyo ang paglabas. At Jack, oras na makalabas kayo sa mundong ito, ay magigisang inyong kaluluwa, at katawang lupa na siyang kailangang mangyari. Kaya, bilisan natin, Emma. Bilisan natin. Halos kalad ka rin ni John ang dalaga. Tito, sunod lang kayo, bilis. Ani Neri na siyang nilang ginaya. Hanggang matanawan nga nila ang isang nakasisilaw na liwanag. Doon iyon nagmumula sa daan patungo sa katotohanan. Ginawa nga ni Neri ang lahat ng kanyang nalalaman upang mapaalis ang nakatakip doon. Ibinuhos na ni John ang nalalabi pa niyang lakas hanggang sa sumambulat ang katakot-takot na liwanag. Tagumpay tayo, John. Sumigaw sa galak na wika ni Neri. Nang mga sandaling iyon sa lupa ay nag-uumpisa na nang magpamisa si Mrs. Reyes para sa pamangkin. Muli ring itinuloy ni na Mrs. Santos ang naudlot nilang dasal para sa kaligtasan ni na Emma at John, at ng mga sandaling iyon kasabay na nila si Mrs. Myrna. Sa lupa, nagtaka si Emma nang magising siyang katabi si John. Anong ibig sabihin nito? Bakit naririto sa kama ko lalaking yan? At kayo, bakit nakapalibot kayong lahat sa kama ko? Si Mrs. Santos ang nagpaliwanag sa anak. Iha, ginamot ka ni Lolo Tubal at ang kinakailangan niya ang tulong ni John upang magtagumpay ang kanyang panggagamot. In short, pinsan, ang maglolo ang pinagkakautangan mo ng loob kung bakit hindi ka nakuha ni Justin. Si Justin nga pala. Huwag kang mag-alala, hindi ka na niya gagambalain. Naalala ko na, Mama. Naalala ko na rin ang mga ginawa ni John. Tama kayo, inilagtas niya ako kay Justin. Tiyempong nagigising na si John. Sa kanyang mo higit na utang ang kaligtasan mo, Iha. Dahil maluwag sa loob, na ipinain niya ang kasarili niyang buhay dahilan lamang na sa malaking pag-ibig sa iyo. Alam mo ba kung hindi siya nagtagumpay ay kapwa kayo mamamatay? Noon lang napagtanto ni Emma kung gaano talaga katapat ang pag-ibig sa kanya ni John. Nang magmulat ng mga mata si John, isang nakangiting Emma ang nabungaran niya. Salamat, John. Maraming salamat. Ginawa ko lang ang tungkulin ko bilang isang tunay na nagmamahal, Emma. Nagpalakpakan ang nasa silid sa matinding kasiyahan. Ligtas na sila kay Justin sa kaluluwang ligaw. Simula noon hindi na pinagmasungitan pa ni Emma ang manliligaw na si John at hindi na launan, tuluyan na niyang tinanggap ang pag-ibig nito.